Magsitayo ang lahat para sa panalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos, Espiritu Santo. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang utos mo dito sa lupa para lang sa langit. Bigyan mo kami ng makakain sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para sa pagpapatawad namin sa mga nakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masasama. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos, Espiritu Santo. Amen. Magsiupo na. Bago natin ipagpatuloy ang ating aralin ngayon, sagutin muna natin ang katanungang, talentado ka ba? Tama, tayo ay talentado. O meron tayong mga talent na binigay ng may kapal. Ngayon, atin namang alamin ang kaibahan ng talento at kakayahan. Ang talento ay isang pambihirang lakas at kakayahan na biyaya o may kinalaman sa genetics. So, ang talento pala ay minana natin sa ating mga magulang. Kung ang ating magulang ay may talento sa pag-awit o sa pagsayaw, madadalan din natin ito. Ngayon, alamin naman natin ang kakayahan. Ang kakayahan ay kalakasang intelektual o intellectual power upang makagawa ng isang pambihirang bagay tulad ng kakayahan sa mga musika o sining. Ang kakayahan pala, ito yung mga talento na hinahasa natin. Ang kakayahan, ito ay mga talento na hinahasa. Ang isang halimbawa na lang dito ay ang pagiging atleta. Hindi ka magiging champion o atleta kung hindi ka sasabak sa mga training. Ganyan ang kakayahan. Ngayon, alamin naman natin ang teorya ng multiple intelligence ni Howard Gardner. So ngayon, ating alamin ang unang teorya ng multiple intelligence. Ito ay ang visual spatial intelligence. So ang mga taong may visual spatial intelligence ay mabilis matuto sa pamamagitan ng paningin at pag-aayos ng mga ideya. Kadalasang ang mga taong may ganitong intelektual ay yung mga marunong sa arkitektura, enhinyero. Yan ay mga visual or spatial intelligence. Dalawang type of multiple intelligence ay ang verbal or linguistic intelligence. Ang mga taong may ganitong intelektual ay ang mga taong may talino sa pagbigkas o pagsulat ng salita. Kadalasan ang mga taong may taglay na talinong ito ay mahusay sa pagbabasa, pagsulat, pagkukwento at pagmememorya ng mga salita at mahahalagang petsa. Ang mga taong may ganitong intelektual ay nababagay sa pagiging journalism o tagabalita, pagsulat, abugasya, pagtutula at syempre ang pagiging magtuturo. Sa ikatlo naman ay tungkol sa mathematical or logical intelligence. Ang mga taong may taglay ng talinong mathematical or logical intelligence ay mabilis sa pagkatuto sa pamamagitan ng pangangatwiran at paglutas ng suliranin o problem solving. Ito ay talinong kaugnay ng lohika, paghahalaw at numero. Ang mga taong may ganitong intelektual ay nababagay sa larangan ng pagiging magtuturo sa matematika. Marunong din sila sa computer engineering. Sila din ay nababagay na maging scientist, inhinyero or engineer, doktor, at higit sa lahat, ekonomista. Sa ikaapat naman ay tungkol sa bodily or kinesthetic intelligence. Ang taong may ganitong talino ay natututo sa pamamagitan ng mga konkretong karanasan o interaksyon sa kapaligiran. Mas natututo siya sa pamamagitan ng paggamit ng kanyang katawan, tulad halimbawa sa pagsasayaw o paglalaro. Ang mga taong may ganitong
intelligence, ito yung mga taong hindi man marunong sa special or sa mga naunang nabanggit natin, sila naman ay mga marunong sa pagsasayaw. Yan ay isa sa halimbawa ng bodily and kinesthetic intelligence. Marunong din sila sa pagkanta o pagiging musikero. Isa din sa halimbawa nito ay ang pagiging artista. Ang mga taong may ganitong intellectual ay pwede ding maging doktor, pulis, o sundalo. Kalimang type ng multiple intelligence ay ang musical or rhythmic intelligence. Ang taong nagtataglay ng talinong ito ay natututo sa pamamagitan ng pag-uulit ng ritmo o musika. Ang mga taong may musical and rhythmic intelligence, sila ay natututo sa pamamagitan ng pandinig o ang sense of hearing. Ang mga taong may taglay ng musical or rhythmic intelligence ay likas na nagtatagumpay sa larangan ng musika. Magiging masaya siya kung magiging isang musician, composer, or producer sa mga kanta. Ang ikan-anim naman ay tungkol sa intrapersonal intelligence. Sa talinong ito, natututo ang mga tao sa pamamagitan ng damdamin, halaga at pananaw. Ito ay talino na kaugnaya ng kakayahan na magnilay at masalamin ang kalooban. Karaniwang ang taong may ganitong talino ay malihim at mapag-isa o introvert. Mabilis siyang nauunawaan at natutugunan ang kanyang nararamdaman at motibasyon. Malalim ang pagkilala niya sa kanyang angking mga talino, kakayahan at kahinaan. Ang larangang kaugnay ng interpersonal intelligence ay nagiging isang researcher, manunulat ng mga nobela o negosyante. Ang ikapitong type ng multiple intelligence naman ay interpersonal intelligence. Ito ay ang talino sa interaksyon o pakikipag-ugnayan sa ibang tao. Ito ay kakayahan sa pakipagtulungan at makiisa sa isang pangkat. Ang taong may mataas na interpersonal intelligence ay kadalasang bukas sa kanyang pakikipagkapwa o extrovert. Ang interpersonal intelligence naman ay kadalasang nagtatagumpay sa larangan ng kalakalan, politika, pamamahala, pagtuturo o edukasyon, at social work. Sa ikapitong type ng multiple intelligence ay naturalist. Ang naturalist, ito ang talino sa pag-uuri, pagpapangkat, at pagbabahagdan. Madali niyang makilala ang kaibahan sa kahulugan or definition. Hindi lamang ito angkop sa pag-aaral ng kalikasan, kundi sa lahat ng larangan. Kadalasan ang taong may ganitong talino ay nagiging environmentalist, magsasaka, o botanist. So, ang naturalist is more on nature. Ang ikasyam na type of multiple intelligence ay ang existentialist. Ito ay talino sa pagkilala sa pagkakaugnay ng lahat sa daigdig. Sumasagot ito sa katanungan na, bakit ako nilikha? Ano ang papel na gagampanan ko sa mundo? Saan ang lugar ko sa aking pamilya, sa paaralan, at sa lipunan? Ang talinong ito ay naghahanap ng paglalapat at makatotohanang pag-unawa ng mga bagong kaalaman sa mundong ating ginagalawan. Kadalasan sa mga taong may ganitong talino ay masaya sa pagiging isang philosopher o theorist. Ngayon naman, ating tatalakayin ang teorya ng connectionism ni Edward Lee Thorndike. Ayon sa kanya, ang teorya ng connectionism ay ang pag-aaral o learning ay makakamtan kapag ang tao ay nakakakita ng kaugnayan sa mga bagay na kanyang ginagawa patungo sa kanyang mithiin. Mahalaga ding may sarili tayong kamalayan o self-awareness sa ating angking talino upang alam natin at papaano natin ito gagamitin. Si Thorndike ay nagbigay ng 3 prinsipyo ukol sa connectionism. Ang una ay ang prinsipyo ng pagiging handa o law of readiness.
Ayon sa kanya, mahalagang handa ang isang tao na matutuhan ng buong puso ang isang bagay o kakayahan upang matutunan niya ng lubos. Halimbawa nito ay ang paglalaro ng track and field. Sa track and field, tayo ay mahalaga na handa ang ating katawan at nakakondisyon ito sa pamamagitan ng sapat na tulog, wastong pagkain at tamang ehersiyo upang matutuhan mo ang kakayahan sa sports na ituturo sa iyo ng coach. Ang ikalawang prinsipyo ay prinsipyo ng pagsasanay o law of practice. Sa prinsipyong ito, ang kakayahan ay maaaring mapalakas at mapahina batay sa bilang ng pag-uulit o dalas ng paggamit sa kakayahang ito. Sa prinsipyong ito na ihahalin tulad ang musical and rhythmic intelligence ng multiple intelligence. Halimbawa, sa pag-aaral ng piano, mas mapapaunlad mo ang iyong kakayahan kung ikaw ay maglalaan ng oras ng pagsasanay upang madagdagan ang iyong galing sa pagtugtog ng instrumentong ito. Sa kabilang dako, maaaring ang iyong kakayahan sa pagtugtog ng piano ay humina at tuluyang maglaho kung mapababayaan ang pag-iinsayo o pagsasanay sa mahabang panahon. Kaya mahalaga na iyong iinsayo ang iyong talento para hindi ito kalawangin. Ang ikatlong prinsipyo ay ang prinsipyo ng mabuting epekto o law of effect. Maaring madagdagan ang kakayahan kung ito ay nagbibigay ng magandang epekto o gantimpala pagkatapos gawin ang kakayahan. Halimbawa na dito, mas gaganahan kang magboluntaryo na maging isang pinuno sa mga gawain sa klase kung nakatanggap ka ng mataas na marka o nalilinang ang kakayahan mo sa pagpapasya bilang pinuno. Makatuwid, kapag handa ang isang tao, nagsasanay siya ng regular at nakatatanggap ng mas magandang epekto o gantimpala pagkatapos maisagawa ng kakayahan, mas mahahasa ang kanyang mga kakayahan. Ang susunod naman ay, bakit kailangang paunlarin ang ating mga talento at kakayahan? Kailangan nating paunlarin ito dahil ika nga sa isang kasabihan, practice makes perfect. Kaya naman, kahit gaano kahirap ang isang gawain, kung pagtutuunan natin ito ng panahon, tuon at pagmamahal, ay magtatagumpay din tayo. Hindi sapat na ikaw ay may karunungan at kahusayan kung paano gagawin ang isang bagay, bagkus nagiging makakabuluhan ang bawat gawain kung bibigyan ito ng pagmamahal. Ang susunod naman ay ang pagtukoy at paglampas sa mga kahinaan. Narinig mo na ba ang law of seeds? Nakita naman natin sa larawan. Yan ay ang napakaraming buto ng isang bayabas. Marami sa mga butong ito ay isang bunga lang ang nagiging puno. Ang kalikasan ay may mahalagang itinuro tungkol dito. Kung gayon, kung nais mong makamit ang isang bagay, hindi sapat ang isang minsanang pagsubok lamang. Ibig sabihin, kung hindi nagtagumpay sa isang larangan, ay dapat sumubok muli ng iba. Huwag hayaan na ang unang pagkabigo ang pumigil sa iyo upang mapaunlad ang iyong sarili. Kaya lampasan mo at huwag kang titigil na abutin ang iyong pangarap. Ang sunod naman ay tiwala sa sarili o self-confidence. Ang tiwala sa sarili ay hindi namamana. Ito ay natutunan. Kailangan mong i-build up ang iyong sarili. Kailangan mong lampasan at kailangan mong magpakatotoo sa iyong sarili. Ang ikalawa, hindi ito pangkalahatan. Bagkus ay may iba't ibang antas tayo ng tiwala sa ating sarili sa iba't ibang sitwasyon at gawain. Halimbawa, maaaring mataas ang ating tiwala sa sarili sa pagtutuos o mathematical computation, ngunit mahina ang loob sa pagsasalita sa publiko. May mga tao talagang mas naipapahayag ang sarili sa pagsusulat kesa sa pagsasalita. Ikatlo, nagbabago ito sa paglipas ng panahon. Maaari itong tumaas o bumaba ayon sa ating mga karanasan sa buhay. Halimbawa na lamang dito noong mga bata pa tayo, hindi ba't ang ating self-confidence ay napakataas? Ngayon na tumatanda na tayo, ito ay bumababa na. Dahil aware tayo sa ating kapaligiran at mayroon talagang mga taong
napaka-judgmental. Kaya bumababa ang ating self-confidence. Ang ikaapat, hindi ito nakasalalay sa mga bagay na labas sa ating sarili gaya halimbawa ng pagiging mayaman o pagkakaroon ng mga taong nagmamahal sa atin. Ang self-confidence ay pangkalahatan. Hindi ito sapagkat mayaman ka, ikaw lang ang may karapatang magkaroon ng tiwala sa sarili. Kahit ano ka pa, dapat ay may tiwala pa rin tayo sa ating sarili. Next is, daan sa pagpapaunlad sa sarili. Ayon kay Sean Covey. Ayon sa kanyang aklat na 7 Habits of Highly Effective Teens, nandoon ang pangalawang habit. At yun ay ang begin with the end of mind. Bilang tao, likas na sa atin ang paghahangad na umunlad at malampasan ang ating mga kahinaan. Ang pagpapaunlad ng mga kakayahan ay nagsisimula sa ating sarili. Kaya naman, ang tunay na kabiguan ay kabiguan ng isang taong hindi kumikilos upang paunlarin ang kanyang sarili. Next ay ang Parable of Talents o ang parabula ng mga talento. Kung ating igugugol, ang salitang talento ay karaniwang mababasa natin sa mga resulta na ito ay isang biyaya. Ito ay binigay sa atin ng may kapal para mapaunlad pa natin ito. Isa sa mga magandang kwento sa Biblia ay ang parabula ng talento o Parable of Talents. Sinasabi sa parabula na ito na dapat nating gamitin ang ating talento ng mapanagutan. Sapagkat sa sino mang mayroon nito, bibigyan pa siya at magkakaroon ng sagana. Ngunit ang wala, maging ang sa kanya ay aagawin pa. Ito ay isang linya sa parabola na binitawan ng amo sa kanyang alipin, na binigyan niya ng talento, ngunit ibinaon ito at walang ginawa upang palaguin ito. Ipinapahayag nito na ang mga talento at kakayahan na ipinagkaloob sa atin ay nararapat lamang na pagyamanin at gamitin sa paglilingkod sa kapwa. Bilang mga kaloob ng Diyos sa atin, hindi dapat natin itago ang ating mga talento, kundi dapat gamitin ang mga ito sa paglilingkod. Napauunlad natin ang ating mga talento sa tuwing ginagamit natin ang mga ito sa kabutihan. Para sa ating pagsusulit, ako ay nag-post na sa Kahoot at i-open lang ninyo at sagutin ang mga question doon. At dito natatapos ang ating aralin na ay may napulot kayong aral sa araw na ito.